Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Marikina River. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng flood control project, particularly dito sa Barangay Santolan in Pasig City. Ito na po sa harapan natin. At doon po sa tapat natin ay Barangay Bagong Bayan in Quezon City. Ito po yung update natin today, March 7, 2026. Dito sa kahabaan ng riverside ng Barangay Santolan ay na-clear out na po lahat ng mga informal settler families. Dati sobrang daming nakatira po dito. Ayan, meron man po dito sa gilid pero malayo na po siya sa riverside. Dito nga lang umupo eh. Kasi lagi mo dyan lang umupo. Grabe, nakakatuwa po tingnan. Full blast pa rin po ang construction dito. Ang mga contractors po dito sa flood control project sa kahabaan ng Marikina River ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. Ang kabuang project ay funded ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Ibang level po talaga ang Japanese construction firms. Kitang-kita po natin na ang dami po nilang mga gamit na mga machineries and equipments. Kaya no doubt high quality at international standard po ang kanilang mga projects. Napakaswerte po ng mga taga Pasig City, Marikina City, and Quezon City. Meron po silang napakaganda at napakatibay na flood control at hindi pa basa-basa. Japanese construction firms po ang may gawa. Ganito pong gamit nila na pile sheets. May kasama na pong I-beam. Ang haba po nito I think nasa 20 feet. Kaya nakabaon po yan siya sa napakalalim. At bubuhusan po nila yan ng lupa at yung pinakaibabaw ay concrete. At magsiserve na po as river walk. Yung nakikita po natin ng mga lupa nakatambak dyan sa may ilog, yan po ay temporary lang. Gagawin po nila yan ng kalsada at yard para may madaanan din po ang kanilang mga heavy equipments at mga machineries katulad ng backhoe, mixer, dump truck at iba pa. Kung matatapos na po yung project dito na area, tatanggalin po nila yan at magkakaroon din po ng dredging.
The last time nung nag-update po tayo dito, wala pang mga lupa nakatambak dito sa may ilog. Nakasakay na po tayo sa bangka at 10 pesos per head lang po ang pamasahe patawid. Ang source po ng Marikina River ay galing po sa kabundukan ng Sierra Madre. ...78 kilometers po ang haba ng Marikina River. Madadaanan po ang San Mateo Rizal, Marikina City, Quezon City, Pasig City at iba pang mga lugar. May mga nag-comment nga din po sa previous video natin na nakalbo na po ang mga kabundukan natin, kaya nakakaroon na po ng soil erosion at napupunta po dito sa ilog, kaya bumabaw na po ang mga ilog natin. At nagsuggest nga po sila na sana magkaroon daw po ng regular dredging para mas lumalim po yung mga ilog, at nang sa ganon hindi po siya basta-basta umapaw kung meron na pong mga paparating na mga baha. Dito na po tayo guys sa side ng Barangay Bagong Bayan in Quezon City. Ayan guys, oh, sobrang ganda at kapal po ng pader po dito. Makikita po talaga natin dito na tantad sa bakal at napakatibay po niya. Sa kulay pa lang po. Yung sa likod naman po ng pader o retaining wall, bubuhusan po nila ng concrete yan at mga lupa. Ayan oh, nag-start na po silang magbuhos. Magkakaroon din po ng river walk dyan sa taas at ile-level sa ground ng mga factory. Yung nakikita po natin ng mga bakal dyan sa taas ay bubuhusan po yan at magiging railing. Ito, meron lang pong existing na flood control dito, parang naka-riprap lang po. Kasi mga factory po yung makikita natin dyan. Ayun lang po ang relocation site ng mga taga Santolan, Pasig. Diyan naman po na area ay nagdi-drill po sila. Kawawa din yung mga kababayan natin na biktima ang kanilang mga lugar sa ghost contractors at mga ghost projects, kasi nasa peligro pa rin po ang kanilang mga buhay.
Aware naman po tayong lahat guys no sa massive corruption ng DPWH. Kaya apektado po tayong lahat, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nakatira sa mga riverside. Kaya marami po tayong mga kababayan nagsasuffer po pag may mga baha na dumating. Hindi lang po dito sa Metro Manila kundi sa iba pa pong mga lugar. Dahil sa massive corruption ng DPWH, majority ng mga kababayan natin ay foreign contractors lang daw po ang kukunin, katulad ng Japanese construction firms at mga Korean construction firms na gagawa ng mga malalaking projects katulad ng flood control, mga tulay, mga kalsada at iba pa. Kasi nawala na po silang tiwala sa DPWH pati mga local contractors. Sabi nga din po nila, mas mahal ang foreign contractors. At least, sigurado naman po tayo na high quality at pangmatagalan na po na project. Patawid po yan sila sa kabilang side sa may Santolan. Doon po. Yung magiging river walk po dito ay upper at saka lower. Yung sa upper naman po ay ka-level sa ground ng mga factory. Kaya napakaganda po kung matatapos na yung kabuuang project. Hindi lang po ito pambaha kundi pasyalan na rin po natin. Magkakaroon po ito ng river walk, esplanade, river park at iba pa. Kaya perfect po dito mag-walking, jogging, biking at pasyalan. Lalo pa kabilaan po itong project. Ang taas po ng flood control dito,
Nasa 20 feet din po ang taas. Kaya kung may paparating na mga baha, hindi na po siya basa-basa umapaw. Nakikita naman po natin ang progress ng project. At sa tingin ko po, years pa po ang bibilangin nito bago po makumpleto ang project. Ang importante naman po ay tuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Sobrang nakaka-amaze po ang kanilang mga equipments at mga machineries. Ang dami at ang laki pa. Sino pa naman po magsasabi na hindi po matibay ang kanilang mga projects. Kilalang kilala po sa buong mundo ang Japan, lalong-lalo na sa kanilang infrastructures na high quality at international standard. Makikita po natin dito na wala na pong informal settler families, na clear out na po silang lahat dito sa side ng Barangay Santolan, Pasig City. At doon naman po sa tapat natin ay Barangay Bagong Bayan, Quezon City. Ang lawak po ng open space dito. Siguro magkakaroon po ng river park. Kaya sobrang ganda po, no? At para meron po tayong pasyalan at pahingahan, lalo after walking, jogging, or biking. Kaya pabor na pabor po ito sa mga taga Santolan. Ayan guys, oh, kitang-kita po natin kung gaano kaganda ang flood control project dito sa kahabaan ng Marikina River. At sabi nga po ni Secretary Vince Dizon ng DPWH, pang world class daw po ang flood control project dito sa kahabaan ng Marikina River. And I agree po kasi nakikita ko po mismo kung paano po ginawa ng mga contractors. Sana ganito kaganda at katibay yung mga flood control natin sa buong Pilipinas. Kasi sayang naman po ang gastos kung substandard ang project. Kunting ulan lang or baha, mawawasak na. Imagine guys, ganito kalawak ang ISF dito sa Barangay Santolan. At good news naman po, ang ganda po ng kanilang relocation. Few steps away lang po dito. Kaya papasyalan din po natin.
Ayan lang po ang Riverside or Marikina River. At dito lang po ang kanilang relocation. Napakalapit lang po. Goal po ng Pasig ay Zero Informal Settler Families or Zero ISF. Project, design and build contract for the construction of 13-story 336 units MRB housing. Duration 465 calendar days. Started December 7, 2024. Target date of completion March 16, 2026. Location Tawiran Street, Barangay Santolan, Pasig City. Fund 632,866,595. Source General Fund. Implementing Agency Engineering Department, Pasig Urban Settlement Office or PUSO. Contractor, supplier, Mountain Crush Prime Development Corporation. Brief description of project, civil works. Diyan lang po sa tapat natin ang Manggahan Floodway. Please abangan nyo rin po ang aking update dyan. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project in Barangay Santolan, Pasig City and Barangay Bagumbayan, Quezon City segments as of today, March 7, 2026. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas. Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.